Mabuhay mga kababayan. Ako si hashtag Walk with Lan. Ha? At maligayang pagbabalik sa hashtag Walk with Lan. Ang channel na walang takot na nagbubunyag ng katotohanan sa Philippine politics. Ngayon po August 24, 2025. At shout out kay Alvin ng Bulacan. Yan. Hindi na po natin sasabihin ang kanyang apelido. Pero Alvin, happy birthday! Happy birthday sa iyo, pare ko. Sana'y marami pang yung birthday. Ay, nako, ilang taong ka na ba? 62 years old na ba? Parang Alvin. Ay, nako. Sige, mag-comment ka lang dyan parang Aldwin, ha? Anyway, at mainit na mainit ang usapan dyan sa Maynila. Hindi pwede siga-siga. Congressman nakahanap ng katapat, utak langaw, ugaling langaw. Yan ang sabi ni Yorme Isko Moreno na ating superhero pagdating sa governance. Yan ang headline na nagpapakulo ng dugo ng marami, lalo na sa mga kabataan at OFWs na tulad ninyo na gustong malinis ang gobyerno. Bakit nga po tayo nagko-comment-comment dyan sa Twitter? Bakit po tayo dito sa YouTube at masyado tayong energetic sa mga corruption issues natin? Dahil nga po, Pilipino tayo, nagbabayad tayo ng buwis, gusto nating makita ang gobyerno na malinis. Kaya naman, wag na pong iboto itong mga congressman na ito, tsaka yung mga anak-anak nila, lalo na dyan sa Central Luzon. Para sa ating mga bagong viewers, especially yung nasa abroad na nagpapakahirap para sa ating pamilya, itong episode ay para sa inyo. We will dissect this political drama intellectually with facts, critical analysis, at konting wit para hindi boring. Yan. May nagtatanong, bakit daw tayo nagbabasa? Syempre, maalala po ba natin lahat-lahat ng ito? At least, mas organized at mas structured, di po ba? Target natin, mga kaibigan, ang mga kabataan na gustong maging informed voters at sa ating mga modern superheroes na OFWs na nagre-remit pero naiinis sa korupsyon. Kung naiinis sila, ganun din po tayo, naiinis din po tayo. Stay tuned dahil may twist at revelation. If you're hooked already, hit that like button and subscribe para sa more content like this. Mamaya, sasabihin po natin, ipapakita ko kung bakit si Yorme ang tunay na katapat ng mga siga-siga sa gobyerno. Let's dive in. Sasabihin po natin yan. Excuse me ba? Sprite muna po tayo. Okay, maraming salamat po. Una, okay bago po yan lahat, bago po natin tayo po ay matagal nang nag-vlog. Ganito po political commentaries Hindi na po tayo magpapakita ng mga kung ano-ano. Diretso na po tayo sa punto. Sasabihin na po natin yan. Una, kilalanin natin ang mga players sa drama na ito. Si Francisco Isko Moreno Domagoso. Kilalang tinatawag nating Yorme ay ang current mayor ng Maynila. No, from rags to riches, historian lumaki sa slums ng Tondo, nagsimula bilang scavenger, tapos naging aktor, konsehal, vice mayor at mayor noong 2019 Tumakbo po bilang Pangulo ng Pilipinas noong 2022 pero bumalik siya sa Maynila politics at nanalo ulit sa 2025 elections. Sa kanyang first term, naglinis siya ng Basco, binuksan ng mga public parks at nag-focus sa health at education. Si Yorme represents grassroots leaderships, hindi elite pero street smart at action-oriented. Para sa mga kabataan, siya ay inspirasyon. From Yorme, nickname na galing sa Your Mayor, he's all about people power. Ngayon, kilalanin natin ang nasa kabilang panig. Walang iba kundi si Congressman Joel Chua naman. He's the representative ng Manila's 3rd District since 2022. Lawyer yan
nagtapos sa San Sebastian College, may master's pa sa UP, nagsimula bilang konsehal from 2007 to 2016. Then back in 2019 to 2022, chair siya ng House Committee on Good Government and Public Accountability. Ironic, di ba? Affiliated with Ascenso Manileño, dating alay yan ni Isko Moreno, pero nagkaroon ng fallout noong 2024-2025. Si Chua ay known for infrastructure projects, ha? Pero may criticism sa alleged anomalies like sa flood control issues na binanggit ng ibang mayors tulad ni Vico Soto at Benjamin Maghalong. Huh? Parang movie ito ha, dating magkaibigan, ngayon magkaaway. But wait mga kababayan, this isn't just chismis. It's about accountability. Para sa mga OFWs natin, isipin nyo, ang pera ninyo sa taxes, ginagamit ba ng tama? O comment down below ha, sino sa tingin ninyo ang may tama? Okay, let's get to the facts. Base sa reliable sources like Inquirer at Philstar, noong August 21, 2025, bumisita si Mayor Isko sa Alvarez Street, Santa Cruz, Maynila. Specifically, Barangay 334. Ano ang nadiskubre? Ginibang Rasak Covered Court, isang city-owned facility under Public Recreations Bureau ha, kasama ang Senior Citizens Office, Daycare Center at extension ng Barangay Hall. Walang demolition permit ha, at ang gagawin, new community center allegedly proposed by Congressman Chua, funded ng DPWH under General Appropriations Act. O ito po ang nangyari. Wala pong permit yan mula sa City Hall para sa demolition o construction ayon kay City Engineer Armand Adres ha. Mga senior citizens na walan ng opisina, kids sa daycare at barangay services. Cisco sa kanyang Facebook Live, galit na galit. Walang permit yan. Paano nangyaring nag-iba nila yung property ng City of Manila? Saan napunta yung mga bakal? Pag-aari yun ng lungsod. At yung classic tang-inang mga congressman yan, no? Raw emosyon, but back by law, ha? Si Yorme po ang nagmura, ha? Hindi ako. O baka naman, ha? Yung mga, ngayon ako, analyze po natin, ha? Okay, under building code at local ordinances, bawal mag-demolish o mag-build without permits. It's not just bureaucracy, it's to ensure safety at transparency, ha? Para sa youth, mga kabataan natin. Imagine parang cheating sa exam, short-term gain pero long-term damage sa society. Ngayon, let's critically dissect si Congressman Chua, ha? Tayo'y magbase sa facts, hindi sa bias. Una, siya ang nag-propose ng project noong 2020 pa, pero delayed due to funding. Ngayon, implemented ng DPWH pero sinabi niya ang DPWH ang dapat mag-secure ng permit, hindi ako. As proponent, may responsibility siya to ensure compliance. Sabi sa politico.com, putak ng putak na parang aso, yan ang banat niya kay Isko. Calling him bully at nagpapasikat for vlogs. Yan. Ay nako, o congressman, chair ka ng Good Government Committee ha. Pero good ba talaga? Ironic, di ba? Parang fly, utak langaw, ugaling langaw, tulad ng sabi ni Yorme Isko Moreno. Bakit? Kasi lumilipad sa issue, hindi nag-a-account. Sa July 2025, ginaba rin ang barangay hall sa barangay 313 link sa kanya dahil nasa sidewalk, violation ulit. 90% ng barangay halls na sabi ni Congressman Chua ay nasa kalye daw ang mga barangay halls. Bakit hindi gibain lahat? No, logical fallacy yan. Two wrongs don't make a right. Selective enforcement? No, it's enforcing the law where violations are found. Okay. Para sa mga OFWs, isipin ninyo ang pera ninyo sa remittances na pupunta sa taxes. Tapos ginagamit sa projects na walang permit. Nakakainis. This is a siga-siga behavior. Katulad ng kapitbahay ko dyan sa harapan. Ay, nako, nagpapark. Isang linggo na ang nagpapark sa harapan. Ay, pati motor. Anong tawag doon? Siga-siga. Reckless, no? Thinking congressman, status gives immunity. Para sa mga kabataan dyan, this is why we need vigilant leaders. Hindi yung kanya-kanya na lang.
Okay, pause muna tayo for thoughts. Agree ba kayo? Like if yes, share your story sa comment section. Next up, why Yorme is the hero here. Okay, shift tayo sa positive mga kaibigan. Si Yorme ang tunay na katapat sa kanyang response noong August 2022 sa live stream. Ganyan ang utak langaw, ugaling langaw eh. Basta tayo, ginagalang natin sila lahat. O hindi po pwede lang na mamihasa sila na yung siga-siga, parang fly swatter sa mga korap. Okay, mga kaibigan, ISCO upholds rule of law, hindi selective. Sabi niya, approve naman projects ng ibang congressmen na allies, no? Kinandado ang site, kinumpiska ang equipment, no favoritism. Para sa mga kabataan dyan, siya'y model ng resilience, from poverty to power, using wit and facts. OFWs naman, tulad ninyo, siya'y hardworking, naglinis ng Maynila, nagbigay ng free wifi, health centers mga kaibigan. Parang superhero Yorme versus Fly Congressman. But seriously, his style is engaging, transparent via lives, informative, this favors clean governance, inspiring young voters to demand accountability. Halfway na tayo mga kaibigan. If you are learning, hit that subscribe button. Mamaya, broader implications at membership plug naman tayo. Okay, zoom out na tayo mga kaibigan. This isn't just Manila drama. It's microcosm ng Philippine politics. Maraming mayors criticizing congressmen sa anomalies, no? Dapat magising na tayo. Lintik na yan. Bakit ang mga congressmen na yan ay mga, contractors din. Nako, magising na po tayo. Iboto na po natin ang kanilang mga kalaban sa politika. Yung mga bago, katulad ni Doktora Tumang ng Pampanga. Yan. Ngayon, talagang nagkakatensyon. No? Tingnan nyo naman, napaka-energetic natin pagdating sa mga ganito dahil ayaw po natin ng mga ganito na talagang harap-harapan na tayong niloloko. Sila itong mga congressmen na ito ay tinitira si Vice President Sara Duterte. Pero tignan mo sila, putik na yan. Milyon ang pinag-uusapan natin kay Vice President Sara Duterte. Pero sa kanila, bilyon, mga hinayumain. Mahirap na lang po magsalita. Okay? Para sa mga kabataan, vote wisely po tayo sa 2028. Suportahan po natin si Vice President Sara Duterte at si Isko Moreno na talaga na fact-based natin yung mga yan. Hindi sila siga, kundi talaga nagtatrabaho para sa bayan. At ang mga sinasabi nilang nangurakot, hindi po totoo yan. Hindi po sila siga, hindi katulad nitong mga congressmen and women na ito. Para sa mga OFWs natin, ang inyong boses, ay talagang nagmamatter po dito. Ang inyong mga remittances ay talagang nagpopondo po ng mga ekonomiya natin at ng infrastructures. Kung utak langaw ang problema, kailangan ng fly zapper like Yorme Isko Moreno. Study laws like building code, be informed citizens naman, Congressman. Mga kababayan, sa mundo kung saan ang kasinungalingan ay nangingibabaw, ang katotohanan ang unang sinisikil. Pero kasama kayo magpapatuloy tayo sa laban, walang takot, walang kinikilingan, at laging handa para sa bayan. Sumali na sa aking YouTube membership sa #WalkWithLan at tulungan natin ang channel na maabot ang 100,000 subscribers. Ang inyong suporta ang susi na sa kalayaan natin para ipagpatuloy ang pagbabalita ng katotohanan. Salamat at kita-kits sa laban. Mag-wrap up muna tayo mga kaibigan. Huwag muna kayong umalis. Hindi pwede siga-siga sa gobyerno. Diyan sa Congress, hindi rin po pwede, Okay? Hindi pwedeng nagbigay ka ng scholarship sa isa, gumastos ka ng magkano lang yan, 100,000, ang nanakawin mo naman ay bilyon-bilyon. Nako po, si Congressman Chua with his utak langaw needs accountability. Si Yorme, the katapat, shows true leadership. Mga youth at OFWs, be part of change. Vote, engage, share this video. Thank you really for watching this
video na couple of minutes. Like, comment your thoughts, subscribe for more. Next episode, more political breakdowns at saka ganun din tayo ka-energetic mga kaibigan. God bless Philippines! Philippines, mabuhay! Mabuhay ang Pilipinas!